So for today, we're going to be unboxing yung ASUS TUF Gaming Z890 Plus Wi-Fi motherboard. So for our previous video, we unboxed yung Pro version nito, and this is the Plus version. And actually, before we go into it, tignan muna natin yung differences ng dalawa. Actually, nandito siya. Okay. So, I kind of pre-looked kanina. And what we found was dun sa Plus version, meron lang isang Thunderbolt na port, whereas dun sa Pro, merong dalawa. And dun naman sa USB 10G ports, merong 6 dito sa Pro, and dito sa Plus is 3 lang. And some other stuff, like, ito for some reason, yung Plus, meron siyang one USB na 20 Gbps with a DP alt mode. And also, visually speaking, dun pa lang sa box, makikita na natin yung mga heatsink na differences nila. Pero we'll go into that later. So, sticking dun sa box, meron siyang yung mga features niya. Is yun nga, yung Thunderbolt 4 port, M.2 Q release, PCIe slot Q release, Wi-Fi Q antenna. Mamaya makikita natin yun. AI cooling 2, and of course, Wi-Fi 7. Tapos, ipapakita lang namin sa screen yung specs. Thus, let's go ahead with the unboxing. So, let's proceed dun sa unboxing. Ito siya. And, ayun na, okay na. Video done. So, this is the entire motherboard. Right away, makikita natin na kulang siya. Hindi mo siya kulang, pero like, yung difference siya dun sa Pro, konti lang yung heatsink nito. But that's okay. Start with the accessories muna. This is the Q, yung parang Wi-Fi Q antenna. Alright. Meron siya, meron siya nito. Meron ba ito nung Pro? Para saan to? Tingnan natin mamaya. Tapos, itong mga to. Yan. Mga, basically, actually, ang weird nung mga ano niya. Parang siguro mga replacement dun sa Q-latch, whatever. Mga ganito siyang parts na very unusual para sa isang motherboard. And, meron sila nung M.2. So, yung ASUS kasi iba yung ano nila, iba yung sizing nila for the M.2. Pero they provided one, right? Tapos manuals, and that's basically it. Stickers. Ayun, merong top stickers. Ganda. Okay. Right, so let's go with the. Tingnan natin yung motherboard. Wow. God damn. So right away, makikita natin na yung sa weight niya, mas mabigat yung Pro kasi mas madami siyang heatsink dito. Yan. Dito, exposed yung parang PCIe something. Tsaka yung parang sa pinaka ano. Ito kasi yung secondary na M.2. So, dito, hindi na nila nilagyan ng heatsink. Pero, nandito pa rin yung napakakapal na PCIe 5 heatsink. Yan. Sobrang kapal niyan. Oops, di ko makita. Kapal yan. Mamaya matatanggal natin yan. Tingnan mo natin dito. Yun, wala nang masyadong different sa kanya. Except yung parang pinaka branding niya. Hindi ganito yung sa Pro. Actually, tingnan nga natin yung Pro. Yeah, yung Pro is may parang ano, Get Tough. Dito, TUF Gaming lang. Yo. Ito yung nandun. Ano nandun? Okay. Sige. Okay, so, dahil wala yun, parang pwede natin siyang lagay kung gusto mo yun. Actually, try na natin. Oh my gosh, so ito siya. Paano tatanggalin to? Ika-cut? Doon kasi sa ano, sa Pro, nakaganito siya. Tapos actually, tignan nga natin. Yung Pro wala din. Okay. So, hindi namin nakita dun sa Pro. Pero, well, let's take this opportunity to check that. Okay, mamaya sa B-roll, i-figure out natin kung paano to. Tignan natin. Let's continue with the motherboard muna. So, yung number one na parang pinakabago dito is yun nga, yung M.2 Q latch. Very easy lang tanggalin. Tapos,
Ito, napakakapal niya kasi yung PCIe Gen 5 na drives, they really do need itong mga ganitong kakapal and basically mga complete na cooling solutions kasi napaka-init na nila and napakabilis na. Tapos, okay, so ganito lang siya. Tatanggalin mo lang to. Siyempre, tatanggalin natin itong tape na to. Tapos, lalagay mo lang dun. Yan, very easy. What's this? So, yung bago ng Asus na PCIe, so parang sa GPU niya, is yung binubunot na lang. So, ito. Pero for some reason, meron nito. So, hanap tayo ng GPU ngayon, tapos tetest lang natin siya real quick. Wait lang. Kasi gusto namin na very honest tong unboxing na to. Titignan namin kung how this works. Okay, so usually... Okay. So, ito, hindi mo na siya pwedeng hatakin lang. Hindi tulad nung nandun sa yung X870 tsaka yung Z890, itong Pro. Ito, meron siyang parang, grabe, napakalaking plastic latch. Tapos, tsaka mo lang siya matatanggal. So, try natin na. Okay. So, okay. So, hindi siya parang clip. More like para lang siyang lock for this. Dito sa ano na to. So, kakapit siya dun. Kasi lahat naman ng GPU may ganito eh. Kakapit siya dun. Hindi mo siya fully i-disengage. Or hindi mo siya fully i-engage like this. Konti lang na ganito. Konting parang bibigyan mo lang siya ng space para dun sa yung parang pinaka-lock niya. Tapos, lalagay mong ganun. Tapos, yun na. Let go mo na siya. Ayan. Hindi ko alam kung para saan yan. Siguro, mas secure siya, especially for heavier GPUs. Yun. So, that's that feature. Tatanggalin natin siya. Okay. So, yun siya. So, let's talk about yung parang mga heatsinks niya. So, meron nga yung parang PCIe 5. Yung chipset din, very interesting. Feeling ko umiilaw to. Ganda. Pero yun nga, yung secondary na M.2 tsaka yung mga nandito wala na. Whereas dun sa Pro meron. So, that's it. Meron siyang SATA dito na dalawa. Ito ba yung USB 3, USB 3, USB-C. Tapos yung mga headers niya, tingnan natin kung maganda ba yung placing ng headers. Okay, so pagka inano mo, AIO pump, CPU dito. CPU fan dito. Yun, tapos puro USB din siya. Tapos yung makikita natin yung mga major na mga headers. Meron siya mga ganito, which is very nice. Yun. Ang total pala niya na SATA is 4. So, meron dito na naka-side, which is very good. Ang daling i-route yan, lalo na kung angled yung SATA connectors mo or dun sa simple na nandito. May nakita ka na bang ganito? Na nasa baba? Na dito sa babang to? Kasi pagka nakaganito yun, yung mga tray ng mga hard drives nandito, diba? So, madali lang siya i-route. Okay. Tapos, ito siya. Ito yung parang pinakamalaking heatsink dito. Very good. Tapos, yung secondary na PCIe X16. Tingnan natin kung ito nga ba yung normal nila. Ito yung ito yung nakita na natin before, pero parang kailangan niya ibaba, no? Kailangan niya ba ibaba? Oo. Okay, so hindi pala yun. So ito lang yung normal na parang latch, hindi siya yung parang spring loaded. Ayan. Let's talk about the I/O. Yan, yung usual mo na pang-integrated GPUs. Meron kang BIOS flashback, USB 10G. Ito yata yung Thunderbolt. Tapos, ito yung pangalawa na 10G na meron DP Alt. Tapos, lahat ng USB 3 mo. Tapos, meron din siyang USB 10G na ito lang. 2.5 gigs na Ethernet connection and yung Wi-Fi 7Q antenna.
And a very robust na audio system. So, meron siyang SPDIF, so meron optical siya. Tapos, the usual na, pwede ka ba dito mag 5 may C-sub siya. So, pwede kang mag-subwoofer dito. Pero, ba't mo naman gagawin yun? Pero, yun, binigyan ka ng option ng Asus. So, yung likod niya, very simple lang din. Yung Asus parang medyo known na for this, especially sa newer generation nila na meron parang konting PCB art dito. It's not as bombastic as yung parang ROG ba yun? Yung una na. Yung Strix na ginawa namin na may parang talagang drawing dito. Dito, simple lang na TUF, tsaka yung logo ng TUF. Which is yung basically branding ng TUF talaga. Yung TUF is a parang middle of the line na products for Asus na nagde-deliver sila ng high performance parts pero hindi sila super bombastic, hindi sila super gamery. Very simple lang, militaristic yung dating nila. Ayan to. Tapos straight line, straight. Tapos yun. Very sila, monolithic. Parang brutalist na architecture design. Which is ang ganda. Imagine mo kung meron kang black na case na maganda rin. Tapos all black na GPU and tapos walang RGB. This is very nice. So, tatanggalin lang natin yung heat. Let's see what it looks like inside. Captive screws yata siya. Always nice. Yun. Okay, so may dalawa ka pa dito na M.2 slots. Bakit ganun? Kasi yung SSD, mga ganito kalaki, diba? So, paano saan to? Were they planning on, like, dapat nandito siya? Tapos, hindi, sige, dito na lang. So, we found an M.2 NVMe SSD lying around. So, tetest natin siya kung gaano ba siya kadali ilagay dun sa PCIe 5 na slot nito. So, you just unlatch it. Tapos, isa-slide mo siyang ganon. Tapos, typically, ang ilalagay mo dito sa drive na to, sa slot na to, is a PCIe Gen 5 na drive. So, hindi to PCIe Gen 5 na drive, obviously. Pero, same size lang naman sila. So, before you insert it, tatanggalin natin yung film na nagko-cover dun sa parang thermal pads niya. Same dun sa ilalim. Pero for this, hindi ko nalalagay. Hindi ko natatanggalin. Ayun, magla-lock in na siya in place. So, dalawa yung lock niya, ito, tsaka to. Tapos, lalagay lang natin yung heatsink. Medyo masikip siya ngayon kasi meron pa ng film, pero basically ganun siya. Kasi isa pa pala, meron, ako yung mali, as usual, meron siyang, yan, there we go, meron siyang chassis, meron siyang fan header for the exhaust fan. So, kung nandito yung exhaust fan, doon mo i-route doon. Very easy. So, yung removal, very easy lang din. Unlatch, toink. Slide off, tapos basically, ayun, natanggal na siya. Very easy. Na-figure out ni Jay kung paano nilalagay ito. Paano ito nilalagay? Meron siyang groove dito. Ayan, meron siyang parang, doon siya magkiklip, tapos magsaslide siya dito sa design na to. Ganda, di ba? So, titignan ko kung magagawa ko siya. Pressure! Ayun. Yan. Tapos nakaganyan siya. Get tough, game tough. Yeah! Yan. Honestly, hindi ako masyadong fan. Pero, yeah, maganda siya. It's an alternative look, especially dun sa
Kasi medyo plain lang to. Kapag nilagay mo pa to, ano siya, parang medyo mas 3D siya. Even with that though, very sleek pa rin siya. Hindi siya masyadong egregious, hindi siya masyadong gamery, which is ito yung talagang ano ko, yun yung gusto kong aesthetic talaga. Oh, another thing is, since we're talking about this whole shroud design, ang hindi natin na-mention is yung kanyang power stages, which is, so it's 16 plus 1 plus 2 plus 1 na power stages. So yun yung VRMs. Basically, ito yun yung kino-cover nitong mga heatsink na ito. It keeps them cool. Nakita mo yun eh. Ayun oh. Yung mga square-square na yun. Yan. Tapos ito syempre yung mga MOSFETs. Yan. And everything. Siya yung nagre-regulate ng power for the whole board. Most importantly, dun sa CPU. This is a Z board. You can customize yung power values for your unlock chips. And syempre, tough gaming, yun yung isa sa mga focus nila na features. It has to be stable, it has to have solid performance. And I don't think this is going to disappoint. And basically, that is it. This is an unboxing and first impressions video of this ASUS Z890 Tough Gaming plus Wi-Fi motherboard. And we hope na ibigay sa amin to ng ASUS so we can run our tests and see yung performance niya. But basically, that's it muna. We already did the pro version of this, so check that video out also. And thank you for watching.